Hi guys! Welcome sa aking first Halloween special animation. Sa story na ito ay kukwento ko sa inyo aking isang experience na hindi ko malilimutan noong bata pa ako na pinamagatang ang multo sa aming court. Noong ako ay maliit pa lamang, gustong gusto ko at ng mga kalaro ko na maglaro ng buong araw, especially sa bakasyon. Masdan mo ang mga bata! Masdan mo ang mga bata. Sa mga di nakakaalam, dati kasi kapag bakasyon yung mga kalaro kong bata ay palaging nasa labas. Pag kami naglalaro, simula umaga hanggang gabi, walang kapaguran. Kadalasan sa mga nilalaro namin noon ay patintero, batuhang tsinelas, tagu-taguan, at marami pang iba. So, back to the story. Nangyari ito nung napagdesisyonan namin ng kalaro ko na magtago-taguan sa court namin. Uy, Vin, laro tayo tago-taguan. Sige, pero ikaw ang taya. Okay lang ba sa'yo? So, after nun ay nagsimula na kayo maglaro ng tago-taguan. Vin! Vin! Yuhu! Vin! Joke lang. Sige, bilang na ako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baho naman ng poste. 8, 9, 10. Ate naman. Atakin ako sa'yo. And to an unexpected reason, ako ay talagang nagulat kay ate. So, back to the story. So, may sinabi kasi yung kapitbahay namin noon na talagang nagpakilabot sa akin. And ito yon. Be, bakit kayo naglalaro dito? Tago-taguan pa. Ate, bakit po? Nung isang buwan kasi, habang naglalakad ako sa may bandang court natin, ay may nakita kong isang babae dyan na nakatayo. Tapos, nung pagbalik ko, ay nagtataka ako kung bakit nawala yung babae yun. Iniisip ko nga kung bakit siya nakaputing damit at hindi ko makita ang mukha niya. Sige po ate, thank you po. At iniwanan na nga ako ni ate na certified isang duwag sa daanan. Pero, instead na matakot, ay nag-decide pa rin ako na mag-continue at hanapin yung kalaro ko. Vin! Vin! Nasaan ka na? Mama! Hihihi, di niya ako mahahanap dito. Certified best hiding spot ever. Psst! Nasaan ka na? Sino yan? Kurt, di ako nakikipagbiruan ha. Lumabas ka na, parang ito Sa awa ng Diyos, ay nakita ko agad yung kalaro ko noon. Pero based sa nakikita ko sa itsura niya, ay para bang sobrang natatakot siya at may nakita ng something. So, nag-decide kami na mag-usap saglit at yun, kinuwento ko sa kanya yung sinabi sa akin nung kapitbahay namin na nagpatakot din sa kanya. Every time na napapadaan ako sa court namin, ay hindi pa rin mawala sa isip ko yung sinabi ni ate. Inisip ko na lang din na baka gawa-gawa lang yun ni ate para umuwi na kami sa aming mga bahay. Kaya nung pagdating ng mahal na araw, ipinagtirik ko na lang siya ng kandila. Ngayon, kasi yung clubhouse namin or court, kung tawagin, ay nirenovate na upang mas maging malaki ito. Kaya baka nga siguro kwento-kwento lang yon or di natin sure, pwede ding totoo.